Good news, Filipino senior citizen, dahil ang karagdagang social pension increase na 500 pesos ay pinondohan na ng Department of Budget and Management or DBM. Ang buong detalye ating aalamin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs, saan ka mang dako sa mundo, welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo mga informative content na narito sa aking channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mong panoorin ang video na to, and maaari kang maging miyembro dito sa aking channel sa pamamagitan ng pag-click ng join button na nasa baba. Mamili ka ng mga gusto mong perks mga ka-vlogs. Magandang araw para sa ating mga Filipino senior citizen saan ka mang dako sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. At heto na nga, meron tayong good news mga ka-vlogs hinggil dito sa social pension increase. Kung naalala nyo po, ay dinagdagan po sa 100% ang kasalukuyang social pension ng ating mga indigent senior citizen na nagkakahalaga po ng 500 pesos. Ibig sabihin po niyan ay magiging 1,000 pesos na po ang buwanang pensyon ng ating mga indigent senior citizen sa ilalim ng DSWD Social Pension Program. So, magandang balita dahil ngayon po pinunduhan na po ng Department of Budget and Management, no? Dahil naalala nyo po, no, aprobado pa lang po ito noong mga nakaraang buwan, no? Aprobado pa siya. Pero wala pang pondo, hinahabol yung pondo para maibigay, no? Katunayan nga nito ay meron pong mga buhay na manong nakatanggap sa Luzon, no? Ay sa buhay na manong nakatanggap na yon ay kabuwang 250 po, no? Yung mga indigent na nakatanggap na ng paunang 1,000 pesos. So ngayon po ay may pondo na po ayon po sa NCSC Chairman Attorney Franklin Quijano sa kanyang interview sa PTV News the last day mga ka-vlogs. So, Attorney, ano po ang masasabi ninyo sa pagpapalabas ng DBM ng budget para sa social pension ng ating mga indigent senior citizens? Well, actually, hindi niya ang social pension na inaroon na noong 2010, but ang amount is only 500. Ngayon, na-double po starting this year. Kaya nagpapasalamat po ang senior citizens dahil yung mga indigent senior citizens ay may natatanggap na ng mas malaki-laki ng konti. So ayun mga ka-vlogs, no, narinig po natin ang interview. Actually mahabang live interview yan sa PTV News, no, kasama ang NCSC Chairman Attorney Franklin Quijano. So hindi na lang po natin po isali yung kabuuan ng interview kasi mahaba po siya. Pero malinaw naman po, no, sa sinabi ng NCSC Chairman Attorney Franklin Quijano na pinondohan na nga po ng DBM or Department of Budget and Management ang karagdagang 500 pesos social pension na magiging 1,000 pesos na mga ka-vlogs. So sa ngayon po, ang namamahala pa po ng pagbibigay or payout nitong mga DSWD social pension ay under pa po sa DSWD. Though NCSC na po yung naatasan pero wala pa kasing transition na nagaganap. So, antayin na lang po natin na may transition from DSWD to NCSC mga ka-vlog. Well, ngayon, ang tanong ng nakakarami, alam ko po, ang mga katanungan nyo, kailan ito matatanggap at saan ito matatanggap? Sa ngayon mga ka-vlogs, kasi pinunduhan na nga ng DBM, of course, ang process kasi nito pag pinunduhan ng DBM ay i-credit ito, no, sa DSWD. So as of now, no, hindi ko alam kung ano yung schedule or kailan yung schedule
ng payout ng social pension per LGU. Kasi per LGU mga ka-vlogs, may iba't ibang schedule ng payout. Hindi kasi uniform nationwide, hindi uniform buong Pilipinas na halimbawa, nagbigay sa Maynila ay magbibigay din buong bansa from Luzon to Mindanao. So, hindi kasi ganun. Kasi napapansin nyo, iba-iba yung schedule. So, ang mas mabuti nyo pong gawin ay makipag-coordinate po kayo sa inyong Office of the Senior Citizen Affairs or the OSCA Office na andyan po sa inyong LGU mga ka-vlogs. Kasi ang mga OSCA Office, sila po yung nakakaalam ng schedule ng payout, no? Per LGU po yan mga ka-vlogs. So, this is for indigent senior citizen. Kung kabilang po kayo dyan mga ka-vlogs. Sa mga nagtatanong paano ba ito makasali, no? Paano ba makasali dito sa social pension ni DSWD or ni NCSC mga ka-vlogs? Well, ang requirements lang naman, no? Malinaw naman ang requirements para makasali sa social pension at makatanggap ng 1,000 pesos monthly, no, mula sa gobyerno. Unang-una po, ang criteria niyan or qualification, kailangan po yung isang senior citizen ay may karamdaman, no? Yung mga may karamdaman na walang pambili ng gamot, walang pambili ng maintenance na gamot, no? Walang sumusuportang kamag-anak, no? Walang nagbibigay ng sustento, no? Walang mga anak na nagbibigay ng sustento para mabili yung mga pangangailangan ng isang senior citizen. Yung mga senior citizen na mahinang-mahina na, no? Yung walang-wala talaga mga vlogs, no? In short, walang-wala talaga, no? Walang nagbibigay from abroad, no? Walang nagbibigay ng sustento. So, walang-wala talaga yung mahirap sa mahirap. Yun yung definition ng indigent senior citizen. Alam ko, ang sasabihin niyo sa comment section, meron naman akong kakilala sa aming barangay. May kaya naman, may anak naman sa abroad, malaki naman ang bahay, may malaking lupain, may negosyo. Ba't nakasali sa social pension? Ang sagot po dyan talaga mga ka-vlogs, malinaw naman talaga sa criteria at qualification, no, ng indigent senior citizen. Ang sagot ko dyan, bawal po yan, no? Maybe o hindi lang maybe, no? Siguro malakas ang kapit, no, sa kinauukulan or sa malakas ang kapit diyan sa nagpapapasok, nagpapa-approve diyan sa social pension. So ang maigi nyo gawin kapag merong ganung mga cases sa inyong barangay, i-report nyo po, no? I-report nyo unang-una sa OSCA office sa LGU nyo. Well, kung hindi naman po uubra sa OSCA office, baka malakas ang kapit sa OSCA office, pwede nyo pong idulog mismo sa DSWD regional office nyo, no? Kasi ang DSWD, I think naman si DSWD is nagkakandak talaga yan ng thorough investigation, thorough evaluation, no? Para ma-evaluate talaga ang tama, tunay at totoong benepisyaryo ng social pension. I-report nyo po, huwag kayong matakot na i-report. Dahil kapag hinayaan nyo po yan, kawawa naman po yung mga totoong indigent senior citizen na hindi napasama sa social pension. No, i-report nyo po kung may mga ganung mga cases sa inyong barangay or sa inyong komunidad mga ka-vlog. So, sa payout po, wala pa pong schedule as of now. Pero ang sigurado ay napunduhan na ng Department of Budget and Management mga ka-vlogs. Sa mga pasok naman sa criteria ng DSWD Social Pension, pumunta kayo sa OSCA office na sa inyong LGU para makapag-apply mga ka-vlogs, no? Magdala lamang po kayo ng inyong Senior Citizen ID mga ka-vlogs. So good news po ito, kahit papano ay malaking tulong sa pagbili ng pangangailangan ng ating mga senior citizen, pambili ng gamot, pambili ng gatas, pagkain at iba pang mga basic needs, no? So ayun mga ka-vlogs para sa mga nag-aabang dito sa social pension na 1,000 pesos. So 1,000 pesos na po ang per month, and then per 6 months kasi, no, per semi-annum yung pagbibigay nito mga ka-vlogs. So ibig sabihin, meron kayong matatanggap na 6,000 pesos
bawat 6 na buwan. And sa kabuwang taon ay may kabuwang 12,000 pesos ang inyong matatanggap mga ka-vlogs. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano nabigyan tayo ng bagong kaalaman, bagong idea. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba. And huwag niyong kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Maaari mo ding i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo komento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan, at lahat totoo lamang.